So how much money should a guy make in order to date? Lalaki, unattractive talaga. May chance ba sa inyo? Big pass. Ano? Eh, alam mas mahalaga para sa inyo? Yung may diploma ba or may diskarte? Hey K-Sparkers, nandito kami ngayon sa sentro ng Tarlac. And nandito kami para tanungin ang mga babae ang mga tanong na ayaw nyong itanong. Ayun, kung nag-gets nyo yun, kaya tara na! How much should a guy make in order to date you? Thank you for that wonderful question. Magkano ba? Hindi ko alam, dito man ako nakikipag-date. Example, at least 5,000, 3,000, or 1,000. 1,000 na ako. Okay lang yung 1,000. Or below that, pwede. Oh, hindi, nagdi-date kasi kami kami. Depende kasi, may iba-iba kami trip. Pwede kakain kami sa daan, yung mga tusok-tusok, gano'n. Siguro nagagastos namin mga 150, tatlo kami. Matako kasi kami yan. May sarili po kasi kami pera. Hindi naman in-obligate. Hindi naman po namin na, uy, lalabas tayo, ganito dapat yung pera. Kahit ilan po. Actually sa akin, hindi naman importante yung pera. Kasi, sa relationship para sa akin, dapat give and take. Hindi lang yung lalaking gumagastos. Kasi lalo na kung estudyante pa lang kami, hindi ako kung siguro ay may trabaho na, give and take pa rin. Minsan hindi important sa akin yung pera. Kasi I can finance myself naman. Oy, malapit na. So how much money should a guy make in order to date you? Anong dahilan ng false? Hindi kasi ako mukhang pera eh. Hindi pala mukhang pera. Pero ano? Nagugutom lang kami kung ano lang kaya dyan. Tusok-tusok. So ito yung katanungan natin. Ready? Okay. Hep hep. How much money should a guy make in order to date you? Para sa akin po, 5 to 700. 5 to 700. Yun yung minimum sa'yo. Anong dahilan? Kasi po, sa panahon po ngayon, as na po yung mga bili. Yung muna naman 1,500, kung mataas na yung bili mo. Gusto nga 700. Oh, paano naman kung walang-wala siya talaga? Ayun kuya, ambagan kami. Ambagan talaga. Nag-share po kami parang. Mahirap po kung maiwan yung isa eh, diba? Parang sabihin niya hindi siya belong, ganyan. Kaya kung hindi Wala kaya sa pera kuya, kung meron kami pera, share kami. At saka kung hindi kaya yung budget sa isang pagkakainan namin, dilipat kami dun sa mas affordable. Oo. Kung hindi kakayanin ng money, lipat ka ng pwesto para ma-produce ang bahay. Yun, i-date ko pa. Hindi naman kailangan na laging may pera, ganyan. Kasi kung ma-effort siya, ganun, hindi naman ako maano sa material. Material ba? Siyempre. Siyempre. Sa relationship para sa akin, hindi ko hinahanap yung parang mayaman na kagay. Gusto ko parehas kami maging successful. Yan, no. In the future. Green flag to? Ikaw, dila. Ayan, ulitin ko yung sinabi niya. Same Give lang and din take din. Ah. Give and take. Paano naman kung as in physically unattractive yung lalaki? Pero sobrang lupit naman ng personality and sobrang bayad. I-date mo. Siguro, na basta depende yan. Depende. Paanong depende? Ganun pa. Tumatumbling daw. Tumatumbling. Actually sa akin kasi ako, hindi ako tumingin sa personality. Siya yung tumingin sa personality. Pero sa akin kasi hindi ako na-attract sa facial. Facial. Pero wag naman yung Huwag naman Yun yung sobrang Pero attraction ko kasi yung personality, yung humor. Kasi anuhin mo yung pogi, di ba? Kung wala naman siyang ka-humor, tsaka nonchalant siya. Pero dapat yung may itsura naman ako. May tsura lang. Wait Okay, next. Ito naman. May gusto siya yung paglaban. Oo, may gustong paglaban ah. Mali kasi siya, close siya. Kailangan may tsura din. Hindi, kasi ako, meron taken kasi ako ngayon. Tapos hindi lang sa itsura. Maano lang kasi siya, gusto ko na sa personality, yung parehas kaming kalog, ganun. Friendly lang din, tapos Same basta vibe. marunong mag-isama. Marunong makita. So habang kami ay naghahanap ng pwedeng matanungan, ay dumaan muna kami dito sa F10 Nieto ng Tarlac. At sumakto may nagpe-pretend siya dito ngayong huli. At dahil nanonood ka pa ay interesado ka talaga sa pag-build ng relationship and communications. Siguro kay Crush. Kaya mag-subscribe ka na, baka hindi mo na kayo makita. Ito yung unang tanong. How much money should a guy make to date you? Preference ko, siguro nasa 1K. Kahit wala po siyang pera, okay lang. As long as pure yung intention. Ngayon po wala po muna. Kasi bata pa po kami. Bata mo? Di ba? Saka na po pag may mga work na. Pag may mga work. For me, kahit kan. Basta kaya niya, yung may financial stable na siya. Kung ready naman siya, why not? Kahit naman sa DDs, hindi naman kailangan na lahat sa gayang gastos. Pwedeng share. For me, it's okay lang naman na kahit walang pera. Basta parang may banding lang na andun. Yun lang naman yung required dun is yung attention, time, and effort. Paano naman kung walang-wala as in talagang wala siya pero naghanap siya ng paraan? I-date mo pa rin ba?
Sure, pwede naman. Kasi depende pa rin yun sa ano yung choices namin na kung saan kami magde-date. And kung okay lang kahit wala siyang pera ngayon, pwede naman kami next time mag-date. Next time. Okay lang po. Okay lang. Kung may sarili naman din po akong trabaho, may sarili din po akong pera. Yes. Why? Hindi naman kasi about sa financial talaga. Yung katulad sinabi mo. Kasi kung you love someone, then pwede ka naman ikaw yung mag-provide para sa kanila. Parang ito, idea lang. Parang parang tutulungan mo siya para umangat naman. Yes. Pwede kayong Support. maging successful ng sabay. For me is give and take lang. Para kunwari, di ba, pag minsan kasi yung girl walang wala din, minsan naman yung guy walang wala din. So, pag meron yung girl, siya yung magbibigay, tapos yung guy, kung pag meron din, siya naman yung bibigay. Nabukal naman yung sa puso, pero pag hindi naman, wag na. Lalaki, unattractive talaga. May chance ba sa inyo? Big pass. Pero sobrang bait naman yung as in talagang maano naman. Personality. Siyempre, yun yung type ko. Pass pa rin. Pass. Paano Ikaw? naman pag ano? Sa akin po, depende. Basta mo ay maganda po yung ugali niya. O paano pag pag hindi siya hygienic tapos Bali parang sasabi mo is hygienic lang kahit papaano. I mean, pag kung nga siya mabait naman siya, tapos yung pinapakita niya is good naman. So, kahit physical touch, okay lang yun kasi nasaan naman yun ang relationship, yung pagka-physical touch ng isang tao. So, for me kasi, ako kasi parang gusto ko yung parang physical touch, gano'n, parang then quality time, sa yun lang naman ang hinahanap, hindi naman yung sa pero wala, kasi naman hindi naman pwede man sa pagkain, kahit lang, magdala ka na lang ng pagkain kung meron ka sa bahay, yun lang. No. Kasi yung appearance is kukupas yan. Kukupas. Mawawala yan. So, kung tumatagal, mawawala yung kagandahan, yung kagwapuhan ng isang tao. Yung magtatagal is yung personality niya. Yung samahan nyo. Yun yung memories na hanggang sa katagalan is yung pagsasamahan. okay lang din po. Okay lang. Pero okay lang Hindi po ako naghahanap ng ng gwapo. Basta buti lang kahit hindi siya masyadong gwapo. Basta nga yun nga, pure yung intention niya sa'yo. Ganyan, hindi ka sasaktan. Hindi ka mababayaan. Hindi ka pababayaan. Gumagawa ng paraan. Hindi siya stressin. Alam mas mahalaga sa inyo sa lalaki? May diploma or may diskarte? Syempre. Merong mga gumraduate na wala namang pinala sa buhay. Pero merong mga hindi graduate na or hindi nakapag-aral na naging successful. Aanhin mo yung diploma kung wala siyang diskarte sa buhay, di ba? Hindi din niya magagamit. Sa lalaki? Discarte. Kasi tito ko kasi inspired ako sa kanya kasi hindi naman nga sila nakapagtapos. Lalo na yung mga dati-dati pa na mahirap yung mga high school, ganun. So, elementary lang talaga natapos nila. Ngayon, hindi naman sila naghihirap. Parang hindi naman sila namamalimos. Meron naman silang pinagkikitaan. Pwede bang dalawa? Pwede Pero dalawa, both. pwede. Pwedeng both. Bakit? Anong... Kasi maganda pa rin sa lalaki na mayroon siyang diploma. Kasi number one, if ever na maging katuluyan ko siya, magkaroon kami ng pamilya. Gusto kong makita, maging siyang parang inspiration ng magiging anak namin na nakapagtapos yung tatay nila and ako din, personally. And gusto ko din yan sa lalaki na madiskarte kasi kung hindi ka madiskarte sa ngayong mundo ng Pilipino, hindi ka mabuhay ng tama. Tama. Para sa akin po, yung may diskarte. Kasi Diskarte. marami pong mga may diploma pero hindi po sila nakakapagtrabaho, di ba? Okay lang po yung walang diploma, basta madiskarte po siya sa buhay. Kaya kanyang buhayin, gano'n. Okay. Paano yung kahit patay ka na babae? Ganon. Sa akin, both. Both. Pwede both, di ba? Yes. Kasi gusto ko, may diploma siya. Tapos madiskarte para. Alam mo yun, ba? Para tiba-tiba. Para Josh, oh my God. May diploma ba or may diskarte? Siyempre si Josh Moita. Ayoko si Josh. Kabiri siya. Pag may diploma, makakahanap naman ng maayos na trabaho, ganun. Nakapag-aral talaga siya. May pangarap sa buhay. May pangarap sa buhay. So ikaw may pangarap ka ba? Siyempre. Oo. Siyempre. Ano gusto mo maging? Flight attendant. Pep. Ay. Di ba? Ay, dun po tayo sa may diskarte. Kasi yung iba ngayon nag-aaral, tignan nyo, wala naman trabaho. Ay, sorry. Okay lang din naman yung yung may diploma. Kung may diskarte ka, kahit anong trabaho, mabigat man, magkaan, ganyan, papasukin. Kakayanin. Tama. Sa akin, diploma. Bakit? Paano pag yung diskarte niya hindi talaga pero paano kung may diploma siya tapos wala siyang diskarte? Anhin ko yun. Sa'yo? Siyempre, iba-iba ka ng Both. Bakit?
Pwedeng both. Kung sa titingnan natin is kung yung guy is hindi pa talaga caring magkaroon ng diploma is kung working student is okay. Basta kaya mo yung sarili mo, gagawa mo ng paraan, and gagawa mo ng paraan yung financial mo, kung hanggang sa mag-minimize yung kalagayan mo, maging stable ka na, okay yun. Pero naman, pag madiskarte yung isang tao is walang imposible na mangyayari. Pag may madiskarte siya, makukuha niya yung diploma. So, di ba pag may kumari pag madiskarte siya, tapos kaya niya pag-aralin yung sarili niya for working students, for example. So, hindi siya mahihirapan doon kasi hanggang sa huli hindi naman makukuha niya yung diploma. So, balance na, parang pareho lang din naman na mas importante yung diskarte tapos yung diploma. Kung maging lalaki ka sa isang araw, anong una mong gagawin at bakit? Itatry ko yung mga ginagawa ng mga lalaki, like nagkakargador, ganyan. Pero kaya naman namin gawing mga babae yung ginagawa nyo. Hindi na po ako maging lalaki. Pero kung yan po, gagawin ko yung Paano kung di ka natanggap agad? Isang araw lang yan. wala po tayong magagawa. I-date ko yung yung pinakamaganda. Sana sino bang pinakamagandang babae? Sino ang pinakamagandang babae para sa'yo? Basta. Basta. I-date mo yung Basta hindi ko i-date. Red flag. Red flag. Wala, normal na tao lang. Normal na tao? Kasi kahit ano naman gusto ko, kaya kong din naman gumawa ng mga nakalalapit. Kaya ko din na maging mag-isip. Kaya mo yung ginagawa namin? Sa ano lang, personality, pero hindi yung lakas. Siguro normal lang kasi sabi nga niya, kaya ko rin naman gawin yung ginagawa ng lalaki. Pero independent woman ako eh. Di ako magloloko. Tama! So, pinapanood mo ba na madalawin? Malalawa. Hindi ko ninalahanda, pakibash niyo. Tsaka paano? Magtitreat ako ng tama. Mag-treat ka ng tama. Ay, Yun nga kuya, pareho kami. pareho lang kayo. Oo, mag-treat kami ng tama, di ba? Sino naman Sino pang babae ngayon matreat ng Oo, tama? tama. Ay, ganun din tayo girls Check ko lang kung ano ba yung mga feature ng lalaki na tinatago nila sa kanila. Uy, Kasi di ba, nakaka-curious na ano kaya yung mga sa lalaki na part nila yung tinatago nila, kung ano yung mas gusto nilang feature sa katawan nila. Ako naging lalaki, ayusin ko muna yung sarili ko before yung girl. Kasi pag hindi naman maayos yung sarili mo, siyempre hindi ka rin magugustuhan ng girl. Kasi minsan kasi tinitingnan din ng babae kung paano mo alagaan yung sarili mo. Kung inaalagaan mo talaga yung sarili mo, tapos para masabi din ng girl na kaya mo siyang alagaan. Ako naman is, unahin ko yung maging stable ako bago ako papasok sa isang relationship. Kailangan hanggang pang dating kami is ako yung mag-provide. Not until maging marriage or something na i-live in is pwede na yung share. Pero as long as dating is gusto ko ako yung mag-provide. So, dapat stable ako. Dapat pagdating sa status is meron akong savings. May provide talaga ako kung in time na magkaroon ng crisis or something. Then, kaya ko talaga siyang buhayin for anytime. Alam nyo, pansin ko na di mo kailangan ng sobrang mamahalin or engranding date para lang ma-hook yung babae. Sabi ng iba, kailangan mo lang tulad dito, fishball lang, kwek-kwek, and tusok-tusok lang, para lang okay na yung mga ganito. Masarap na yung mga ganito eh. And pa nga pala, don't forget to subscribe to our channel as The Spark Amore, and syempre like mo na rin to. And yun, see you for the next video.